inyong lahat. Magandang gabi po naman, Father. Ngayong araw po ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Pablo at San Pedro. Sino po ang dalawang taong ito? Sino po ang dalawang santong ito? Tinatawag silang mga haligi ng ating simbahan. Bakit haligi ng simbahan? Una, kilalanin muna natin, sino ba si San Pedro? Ayon sa ating pagkakakilala at pagkakaalam tungkol sa kanya sa mga ebanghelyo, si San Pedro ang isa sa mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Isa siya sa mga unang tinawag ni Hesus. Si San Pedro, kung maaalala natin yung konteksto ng gospel setting na kung saan tinawag siya ni Hesus pagkatapos niyang manghuli ng isda. Pero wala siyang nahuli at sinabihan sila ni Jesus, ihulog ninyo ang inyong lambat sa gilid ng inyong bangka at makakahuli kayo. At nung nakahuli sila ng marami, takot na takot si Simon Pedro. Lumapit at lumuhod sa harapan ni Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanya, mula ngayon gagawin kitang mangingisda ng mga tao, mamamalakaya ng mga tao. Ano ang ginawa ni Simon Pedro? Right then and there, iniwanan ng lahat. Iniwanan ng kanyang ama na nandun naghuhugas ng mga lambat, sumunod kay Jesus. Siguro sasabihin natin, napakalaking kahangalan ng taong ito. Isang tawag lang, madaling ayain, hindi mo na pinag-iisipan. Napakalaking kahangalan. Ba't mo iiwanan ang iyong trabaho? Bakit mo iiwanan ang iyong pamilya? Susunod sa isang tao na hindi mo kilala. Pero ano yung nakikita nating kahinaan na Simon Pedro? Para sa ating mga tao, makikita natin na isa siyang tao na hindi nag-iisip. Isang tao na oo lang ng oo, sige lang ng sige. Sinabi ni Jesus, sama ka sa akin, sumama agad. May term tayo sa Tagalog, kaladkarin. Madaling kaladkarin yung tao, ayain. Yung kahinaan na ating nakikita, yung naman ang lakas na nakikita ng Diyos. Para kay Jesus, para sa Diyos, ito yung tao na kapag inutusan mo, gagawin niya ang lahat, iiwanan niya ang lahat para sundin ang utos mo. Sa isang banda, si San Pablo. Sino si San Pablo? Kung si San Pedro, isang ordinaryong mangingisda na walang kaalam-alam tungkol sa batas ni Moises. Si San Pedro naman, kabaliktaran, napakalaking kabaliktaran. Isang tao na well-educated, tinuruan sa pinakastriktong paraan ng batas ni Moises. At ang nagturo sa kanya, yung pinakasikat na teacher nung kanyang panahon, si Gamaliel. Si San Pablo o Saulo, bago siya naging Pablo, Saulo ang kanyang unang pangalan, siya yung tao na ipaglalaban ang kanyang pinaniniwalaan. Kaya nga, nung ang pangalan pa niya ay Saulo, isa siya sa mga taong nagpapahirap sa mga Kristiyano. Siya yung tao na sumang-ayon upang patayin ang pinakaunang dikon ng simbahan, ang diakono ng simbahan, si San Esteban. Bakit niya pinapatay ang mga Kristiyano? Dahil para sa kanya, ang pananampalatayang Kristyanismo ay isang napakalaking hadlang, sagabal at banta sa pananampalatayang Hudaismo. Makikipagpatayan, gagawin ang lahat. Ano yung nakikita nating kahinaan niya? Para sa atin, ang tingin natin sa kanya, mamamatay tao. Mamamatay tao dahil nag-agree siya. Sige, patayin niyan si Esteban. Kahinaan ng tao, mamamatay tao. Ipinaglalaban yung mga bagay na pinaniniwalaan niya kahit alam niyang mali. Pero para sa Diyos, ito ang kalakasan na nakita niya kay San Pablo. The moment na maliwanagan si San Pablo, ma-realize niya, oo nga, mali pala ang lahat ng aking pinaniniwalaan.
At nung nakita niya, nakilala niya ang totoong Diyos, nakakatakot ang kanyang ginawa. Nakakatakot hindi para sa ating mga Kristiyano, nakakatakot para sa mga tao na hindi kilala ang Diyos. Dahil nakahikayat siya ng napakaraming mga tao, mga hentil, mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, ito ang kanyang mga naakay sa pananampalataya natin. Kaya nga siya tinawag na apostol ng mga hentil. Kung ating titingnan ang dalawang taong ito, isang tao na walang alam, pero iiwanan ang lahat upang sundin yung isang tao na nag-uutos sa kanya. Ito namang isa, handang pumatay. Ipaglaban lamang ang kanyang pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Ginawa silang tandem ng Diyos. Riding in tandem, kumbaga sa atin. At ano ang nangyari sa kanila? Sila ang tinawag na haligi ng ating pananampalataya. Bakit? Sa pamamagitan ng kanilang ginawa at pinaniniwalaan, lumago ang ating pananampalatayang Kristyanismo. Ano yung punto ng kapiyastahan ngayon? Ang kahinaan na mayroon ka, kahinaan man sa tingin nating mga tao, pero yung kahinaan mo, gagamitin ng Diyos bilang instrumento ng kanyang kabutihan. Ang hiya mo, kung nahihiya ka man, ang takot mo, kung natatakot ka man sa iyong buhay, sa iyong sarili, upang humarap sa ibang mga tao, ang kahinaan mo ay pwedeng gamitin ng Diyos. Ano lang ang kailangan? Para sa Diyos, kailangan lang niya na una, maging bukas tayo sa kanyang kalooban. At pangalawa, handa tayong tumugon sa kanyang pagtawag sa atin. Handa tayong tumugon sa kanyang pagtawag sa atin. Ano man ang gawin ng Diyos sa atin, kung sarado ang ating puso at isip, at ayaw nating tumugon sa Kanya, walang magagawa ang Diyos. Hindi namimilit ang Diyos. Pero, kung handa kang tumugon sa Kanya, at bukas ang iyong sarili sa biyaya ng Diyos, I would put it in quotation, nakakatakot siguro ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Abot-abot siguro ang biyaya na pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, sa ating sarili, sa ating pananampalataya, tingnan natin, ano ba yung kahinaan ko na pwedeng gamitin ng Diyos bilang malaking kakayahan upang maging instrumento ng pagpapalaganap ng kanyang salita o di kaya ng kanyang pagmamahal at pagkalinga sa kapwa. Ano ba yung mga kahinaan ko na pwedeng magamit ng Diyos para sa ibang tao? Ang tanong lang, handa ba tayong ibahagi at ibigay sa Diyos upang gamitin ito? O hanggang ngayon, nananatili pa rin tayong sarado ang ating puso at isip para sa Diyos?